Hello guys! Hulaan nyo kung nasaan ako ngayon guys. Andito ako sa bubong guys. Inakyat ko tong bubong na to guys eh. Ayan ang puno ng aritilis guys. Ayan, malaki na. Kung tawagin sa amin ay mansanitas. Ito yung aking tatanggalin ngayon guys. Ayan. Panghalo ko sa compost sa lupa yan guys. Magaling yan siya sa halaman. Pang mix ng halaman yan. At ito naman ang aking sako na paglagyan. Ayan o. Ayan ang kahoy. Putol-putol na guys. Ayan. So yun ang kanyang puno guys na ipil-ipil. Kung tawagin. Ayan. Dami o. So maganda ito siya pang mix ng halaman guys. Hello guys, ito na yung aking nakuha na mga bulok na dahon guys sa bubong na nilinis ko. So ito guys, so bulok na. So gagawa ako ngayon ng 3-in-1 guys na lupa para pagtaniman ng aking halaman guys. So ito na, nalinis ko na yung bubungan guys. Magamit ko pa yung pinaglinisan ko guys. Ayan. So, ito yung aking rice sal na hinanda, guys. Ayan. So, ito naman yung aking lupa, guys. Ayan. Niready ko na yan para ipakita ko sa inyo kung paano ko siya paghalo-haloin ngayon, guys. Para ready ko na siya mapagtaniman ng aking mga halaman, guys. Ito na po. Gagawa na po ako ng 3-in-1 organic soil. Ito yung aking pamamaraan ng paggawa ng 3-in-1 organic soil. Unang-una is ilalagay muna natin yung rice sal. Ayan po, ganyan lang po karami para matansya po natin yung dami. Susunod po is ilalagay ko na po itong mga bulok na dahon na nakuha ko po sa bubungan. Sobrang bulok na po siya talaga, gawa sa init at ulan doon sa bubungan po. Galing po yan sa mga dahon ng punong kahoy na lumagpas na po sa bubong. So, kung meron kayong mga bubong na may mga punong kahoy dyan na nahuhulog sa bubungan nyo, so po pwede ninyo yan siyang gawing organic soil. So, ganyan lang po yung paggawa ko. Winimixture ko muna siya sa rice sal. Kung walang rice sal po is pwede na rin po yung sarin. Kasi sa city po is bihira lang po talaga yung rice sal dyan. Po pwede sa sarin po kung may mga furniture shop dyan na yung gumagawa po ng furniture po. Marami po yan silang sarin. Sako-sako po yan. Pwede tayong bumili. So, pwede rin tayong magpabulok ng kung ano-anong mga dahon po. So, yan po ang organic soil. Next po is itong lupa. Itong lupa naman ay kinuha ko siya sa ilalim ng punong kahoy. Hindi naman din pwede tayo kumuha ng lupa na kung saan-saan. Kasi hindi naman po lahat ng lupa is healthy. Dahil may mga lupa din na acidic na or yung may mga bato-bato. So, need natin na kumuha sa ilalim ng kahoy, na malalaking kahoy. Sure tayo na organic yung mga lupa na makuha natin dyan. So, ganyan lang po ang aking pamamaraan. Lahat po ng halaman ko ay ako lang po ang gumawa ng organic soil. Hindi po ako bumibili sa market dahil nandito naman po ako sa probinsya. So madali lang gumawa. Ngayon, kapag yung mga halaman natin is depender po ng fertilizer, hindi po nagtatagal yung halaman natin. Kusang mamamatay yan. Unang-una, magye-yellow yung kanilang mga dahon. And then, katagalan po, magugulat na lang tayo
wala na, nalalagas na siya. Gawa ng kanyang lupa is over acidic na po. So kapag ganitong mixture ng lupa na gagamitin natin, is nakakatiyak tayo na pwede tayong hindi gumamit ng mga fertilizer po. Kasi nandito na siya lahat. Ayan po. Pwede rin tayo mag-follow up ng pang-fertilizer ng ating halaman is yung mga bulok po na dahon ng mga damo or kahit anong klaseng dahon-dahon na nakikita po natin, pwede po yan natin siyang ibabad sa timba. And then yung tubig niyan, yun yung pangdidilig natin. Yun yung gagawin nating fertilizer sa ating halaman. So, organic po lahat ang pamamaraan. So, ganun lang po kadali ang pag-create ng organic soil. So, ito po ay sinishare ko lang po sa inyo. Ayon lang po sa aking pamamaraan ng pagtanim ng halaman. Ito po yon. So, thank you for watching everyone.